Kahapon actually ito natanggap ko itong video na ito kahapon mga kaibigan, 'di ba? Pinanood ko and merong nakatawag ng pansin sa'kin, 'no, mga kaibigan. Ah, Merong nakatawag ng pansin sa'kin na yung lugar yung lugar kung saan naganap itong panghahas na ito, 'no, mga kaibigan. And biglang pumasok sa isipan ko na may pagkakataon pa kaya? May pag-asa pa kaya mga kaibigan yung ginagawang effort ng ating Pangulo doon sa tindi ng iniwang na pinsala nung nakaraang administrasyon. Bakit ko nasabi yun mga kaibigan? Kasi isipin niyo panoorin natin itong video na ito kung saan nagaganap yung harassment na ginawa po ng China dito sa ating mga tropa, no, sa Ayungin mga kaibigan. Bago natin na panoorin ito, siyempre iintroduhan ko muna, 'di ba? Okay mga kaibigan, welcome po sa aking channel. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagsama at panonood sa ating mga live, no, mga kaibigan. And I would like to shout out also yung ating mga team replayer, no, mga kaibigan, na talaga naman napakasipag, hindi lamang nanonood, ay sinishare pa rin po yung ating mga video, no, mga kaibigan. Ngayon pag-usapan natin at bigyan natin ng reaction mga kaibigan, etong video na ipinarating sa atin ay tungkol po doon sa naganap na harassment na naman diyan sa may Ayungin, no, mga kaibigan. And para hindi na po tayo masyado pang magpakahaba sa ating pagsasalita, no? Ito na po, panoorin natin mga kaibigan. Ay. Bakit nawala? Wait. Sa bahura. Yan, wait sa mga kaibigan. Okay. So sabi rito mga kaibigan, this is an actual video and audio recording of the... Inaharas na sila. Yoko. Binabasa ko pa. Yan. Sabi rito mga kaibigan, this is an actual video and audio recording of the harassment by agents of the Chinese Communist Party against Philippine Navy personnel in Ayungin Shoal. Philippine Navy personnel on BRP Sierra Madre successfully recovered 75% of the supplies airdrop despite that the harassment and attempts to steal the supplies by the CCP agent, no. Ngayon meron sinasabi dito si Arneldo Olaes, ay sabi niya yung pagkuha sa may sakit na sundalo, no, mga kaibigan. And meron naman po nagsasabi na dahil nga para maiwasan yung pangharas every time na re-resupplying tayo, no, mga kaibigan, diyan sa BRP Sierra Madre, ay gumamit na ng chopper, di ba? At kumbaga ay nilalaglag na lamang yung mga supply, pagkatapos ay kukunin na lamang sa dagat, di ba? So yung sinasabi ni Arnedo na tungkol sa may sakit na sundalo, ngayon ko lang nalaman, pero ang pagkakaalam ko mga kaibigan sa kwento, no, ay ito ay yung mga idinrap na mga supply at kinukuha. Then at that time naman ay yung mga supply na ibinagsak doon mga kaibigan ay pinipirata ng mga Chekwa, di ba? And eto nga, luckily ay merong video na inilabas, no, mga kaibigan. Actual video po ito at saka audio, no. Nilda Arceo, shout out. Panoorin natin mga kaibigan. Inaharas na sila. Yoko. Sa bahura. Babangkain kayo. Bahura lang kayo, bahura. Dali sa bahura. Diba? Tandaan niyo mga kaibigan, yun narinig natin sa bahura. Diba? Ibig sabihin yung bahura, yun yung medyo mababaw na. Diba? Medyo mababaw na pagkatapos kapag medyo mataas o malalim yung pagkakagawa noong speedboat or lancha or barko o ano pa man yung ginagamit nila, sasadsad, di ba? Kaya ang sabi nung kumukuha ng video,
ay dalhin ninyo sa bahura, no? Dalhin niyo sa mababaw. Ibig sabihin, mga kaibigan, kapag ka nasa mababaw, malapit sa lupain, di ba? And knowingly, ang pinag-uusapan dito ay ayungin. Ayungin, mga kaibigan. And ayungin is kinikilala natin na di ba? Kinikilala natin na bahagi ng ating yan, ng ating soberenya o bahagi ng ating teritoryo o bahagi doon sa tinatawag na EEZ, di ba, mga kaibigan? And inabot sila hanggang doon. Di ba, mga kaibigan? So ibig sabihin, mga kaibigan, trespassing na itong ginagawa na, di ba? Pero sa ginagawa nila, mga kaibigan, sa nakita na sa video, no? Parang parang wala sa kanila yung salitang trespassing, di ba? Na sila pa ngayon yung nangaharas, no? Kaya nga tanong natin kanina, no, yung bago natin panoorin itong video na ito, ang tanong natin ay 4 na taon pa ang ating Pangulo, di ba? Nakikita naman natin yung kanyang effort, yung kanyang ginagawa, yung ginagawa ng administrasyon, mga kaibigan, para mapalaya etong West Philippine Sea, etong sa Ayungin, etong kung ano pa man yung mga shoal na naroon sa West Philippine Sea, mga kaibigan, di ba? Sa tindi ng pinsala, sa tindi ng damage na ginawa ng nakaraang administrasyon, kitang-kita naman natin, mga kaibigan, na mismong sa loob ng ating teritoryo, mismong sa loob ng ating soberenya, ay pinapasok na itong mga tsekwa na ito at sila ang malakas ang loob na nangaharas. Di ba? Ganyang kalaki ang pinsala na idinulot at iniwan ng mga Duterte na hanggang ngayon, mga kaibigan, na yung mga kapartido niya, di ba, yung mga supporter niya, every time na merong ginagawang bang ang Pangulo at ang administrasyon para dito sa West Philippine Sea, sila naman bato ng bato. Di ba? Sila na kontra ng kontra. Panoorin nito, mga kaibigan. Ewan ko kung manggigigil kayo. Kasi ako, nanggigil ako nung pinanood ko ito eh. Mahulog, sir ba? Huwag niyo ipakuha. Ang gusto pakita nito, mga kaibigan. Kasi if I'm not mistaken, ang gamit nitong ating mga tropa ay rubber boat. Di ba? Rubber boat lang itong mga gamit nitong mga to, no, mga kaibigan. And kumpara dito, ito medyo may mix na to, mga kaibigan, yung gamit ng mga inchik na to, di ba? Medyo mix na yan. Medyo may halong bakal yan, pero ang laro itong gamit ng itong dalawang gamit na ito ng mga tropa natin ay if I'm not mistaken, mga rubber boat lang ito, no, mga kaibigan. Okay? Tuloy. Meron akong gusto ipapansin, ha? Pero pakasal natin dyan. Saan ba nyo dyan? Sir, recover na yung unang paragraph. Ako natin, ako. Yan, mga kaibigan. Nakita niyo yung hawak nitong Nakita niyo ba itong hawak na stick na ito? Nitong humahabol, mga kaibigan, nito nasa harapan, 'di ba? Kung kayo ay mandaragat, alam nyo, hindi yan pangkaraniwang stick, mga kaibigan. 'Di ba? Yung dulo niyan, may sima yan. Ha? Kasi gamit din namin yan, gamit ko rin yan dati nung ako'y nagtatrabaho pa. No, mga kaibigan? Yan yung minsan pinasusungkit natin yung mga towing line, 'di ba? Halimbawa, meron kaming ito-tow do sa bridge, tapos ibabato nung galing sa kabilang barko, ibabato yung towing line, tapos ikokonekta namin sa aming mga tagot. Yan yung gamit, no? May merong kumbaga ay sima yan, no? Sima yan sa dulo, mga kaibigan, para yun ang aabutin mo yung towing line, tapos i-connect mo, saka mo ngayon, no, ilalagay sa winch, no, mga kaibigan, para maikita mo yung barko na hihilahin, di ba? Ayan, sabi ni Arnel Olaes, hook stick po, di ba? Tama yun, hook stick. And hindi basta hook lang yan, mga kaibigan, merong medyo matulis yung dulo yan, di ba? Bakit iniumang yan ng ganyan? Bakit iniumang ng ganyan, mga kaibigan? Tandaan niyo, ang gamit ng mga tropa natin ay rubber boat.
'Di ba? So, ang nakikita ko dito mga kaibigan, no, para matapos yung habulan at makuha nila kung ano yung gusto nila makuha, tutusukin nila yung rubber boat. 'Di ba? Tutusukin nila para mag-inflate, no? Inflate ba tawag doon? 'Di ba? Para mawala ng hangin yung rubber boat, 'di ba mga kaibigan? Ganyan katindi, no? And mga kaibigan, tandaan ninyo, nasa bahuran na sila. Nasa mababaw na bahagi na sila mga kaibigan. 'Di ba? Trespassing na yung kanilang ginagawa. O sabi nga ni Ardelo Olaes, inland and coastal, ano yan? Inland and coastal parang silent invasion. Deflate. O yun, hindi pala inflate, deflate, 'di ba? Pag nabutas, deflate, i-deflate na nila yung rubber boat, 'di ba? Oh. So ganyang kalupit mga kaibigan, ano, ganyang kalupit. O tayo, nananawagan tayo, Ginoong Robin Padilla, asan ka na? Asan ka na, Ginoong Robin Padilla? At yung mga yung mga senator, 'di ba? Yung mga senator na ayaw o hindi pabor sa mga ginagawa ng ating pangulo at ng administrasyon ngayon, asan na kayo? 'Di ba? Asan na kayo? Oh, kayong mga DDS shooter, mga vlogger na malalaki na channel, asan na kayo? Oh. Asan yung sinasabi ninyong pagmamalasakit sa bayan? Oh. Asan na si Celis? Na sinasabi na iniuumang tayo sa digmaan. Ha? Ibinabala tayo. Oh, asan na kayo? Ano masasabi ninyo dito sa pangaharas na mga Tsekwa? Wala akong pakialam mga kaibigan, wala akong pakialam kung Chinese Coast Guard ba ito, Chinese Navy ba ito, o Chinese Communist Party ito. Basta Tsekwa yan. 'Di ba mga kaibigan? Yun ang importante ron, Tsekwa yan. Oh. Ano sabi ninyo rito ngayon? Mananahimik na lang? Sasabihin ninyo, hindi, kinakailangan wag matigas ang ulo natin, wag kasi kayo magdala ng supply doon. 'Di ba? Oh. Wag matigas ang ulo ninyo. Wag na kasi kayo pupunta ron. Hayaan niyo na kasi yung hayaan niyo na Ayungin. Hayaan niyo na yung Ayungin na yan. Hayaan niyo na nasakupin ng mga Tsekwa. Ganun ba 'yon? Oh, wag niyo sabihin makabayan kayo pag ganun ang katwiran ninyo. 'Di ba? Tuloy natin yung video mga kaibigan. Ilang minuto na naman ito eh. Patayin na yan! Patayin! Yan. 'Di ba? So yan mga kaibigan, yan yung pinaka-latest na naganap harassment diyan po sa Ayungin Shoal, mga kaibigan. Na with this ay talagang tayo ay sumusuporta at gagawin natin ang lahat para i-promote yung mga programa ng ating Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon, mga kaibigan, regarding po dito sa laban natin, 'di ba? Laban ng mga Pilipino para po dito sa West Philippine Sea. 'Di ba mga kaibigan? Tandaan ninyo, ako nananawagan ako sa mga kababayan natin na talagang yung mga totoong makabayan at nagmamahal po sa soberenya, 'di ba? At nagmamalasakit sa ating mga teritoryo. No, wag po tayong bibitiw. 'Di ba? Tandaan ninyo, ang laban po ng West Philippine Sea, mga kaibigan, hindi lamang po ito laban po ng gobyerno. Hindi lamang po ito laban po ng Philippine Navy. Hindi po ito lamang ng Philippine Coast Guard, no mga kaibigan. Ang laban po ng West Philippine Sea ay laban po ng lahat ng mga Pilipino na nagmamahal at nagmamahal sa bayan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kaya mga kaibigan, ako nananawagan ako. Hindi ako nagsasawa gamit itong maliit kong channel, no mga kaibigan. Suportahan po natin ang administrasyon sa lahat ng kanilang programa, lalong-lalo na po may kinalaman dyan sa West Philippine Sea. So yun, yung aking alarm mga kaibigan. Ibig sabihin ay on the way na raw. On the way na raw po yung aking pang-ekonomiya. Ayan, on the way na nga. Sasalubungin ko na lang mga kaibigan. Yun, maraming salamat po sa mga sumama sa akin. Paki-ano po ha, don't forget to like and share lamang po yung ating video, mga kaibigan.
And I cannot promise kung kailan tayo magla-live ulit mga kaibigan, no? And basta sa mga bago pa lamang po dito na nag-subscribe, pakipindot na lang po yung notification bell para anytime na magkaroon po tayo ng live mga kaibigan ay tawag dito ma-notify po kayo ni YouTube ng mga kaibigan. Okay? Meron basahin ko lang itong na. Sabi ni Gio Prisk, Sir, sana Sir Al gumawa yun. Wait lamang po. Sana Sir Al gumawa sila ng batas sa na-impeachable para sa nakaupong Pangulo ang pagiging pro-China. Paano na lang patapos ng termino ni PBM at pro-China mananalo? Di ba? Oo nga, sana nila na kapag ikaw ay Pangulo ng Pilipinas, hindi ka po pwede na hindi ka po pwede na maging China o kung ano pa man, di ba? Alam niyo mga kaibigan, iba kasi yung usapin na di ba? Alam niyo sa panahon ng mga nagdaang mga pangulo, administrasyon, lalong-lalo na panahon ni Apo Lakay, di ba? Laging isinisigaw ng mga makakaliwa ay mga tuta ng kano, di ba? Pro-America. Alam niyo mga kaibigan, iba po kasi yung pro. Di ba? Kapag kasi sinabing pro, ang sabihin niyan mga kaibigan ay nakikipagkaibigan ka sa kanila, 'di ba? Pero kinakailangan siguro kasi Gio Prisk medyo malawak yung sinasabi mo, 'di ba? Kinakailangan pag-aralan nila, no? Na halimbawa, ikaw ay Pangulo ng Pilipinas, oras na si Gio Prisk kasi nag-comment. 'Di ba? Ikaw ay Pangulo ng Pilipinas, kinakailangan ay merong limitasyon. No, merong limitasyon dahil ang Pangulo ng Pilipinas siya yung siya yung engineer, 'di ba? Siya yung arkitekto, no, mga kaibigan, lalong-lalo na may kinalaman po sa pakikipag-ugnayan sa labas, 'di ba? Pero kinakailangan na merong limitasyon, 'di ba? Kinakailangan kung gusto natin magkaroon ng batas tungkol dito na impeachable, kinakailangan siguro pinakamagandang gawin doon ay ipagbawal sa mga pangulo na lumabis doon sa kanilang limitasyon. Pagkatapos kinakailangan na ipaliwanag doon ano ba yung limitasyon? Hanggang saan ba yung limitasyon, di ba? Hindi katulad nung nakaraang administrasyon na unlimited ang nangyari. Di ba mga kaibigan, unlimited nangyari. So, dahil sa walang pakialam at walang pagmamalasakit sa bayan, sige lang na yung pinsala nung kanyang ginawa ramdam na ramdam natin ngayon, no, mga kaibigan. So, yun lang, no, mga kaibigan. And, ano ba sasabihin ko? Alam mo, mga kaibigan, out of 10 na tayo. Sige, dali lang, may 5 minutes pa ako. Out of content na tayo, mga kaibigan. Kayo, tinuring ko kayo ng mga, tinuring ko kayo na hindi na kayo iba sa akin. And, meron lang akong gusto sabihin mga kaibigan, meron lang akong gusto sabihin. Ma'am Martel T, shoutout. Nixon Mendoza, shoutout. May pinagdadaanan po kasi ako. May pinagdadaanan ako ng mga kaibigan. And nahihirapan ako na maggawa ng desisyon. Nahihirapan ako gumawa ng desisyon mga kaibigan. And kung ano man po yung mabubuo kong desisyon, no, ay ipinagpapauna ko na sa inyo lahat na sasabihin ko po sa inyo online. So, sasabihin ko po dito sa inyo, mga kaibigan, no. Dahil sa may mga bagay na na pinag-aaralan ko na hindi ko na po nakikita at nararamdaman yung kumbaga parang hindi na po siya healthy. Hindi na siya healthy, no, mga kaibigan. Ngayon, ano man yon mga kaibigan na kinakailangan ko ng isang matindi-tinding desisyon ay malalaman po ninyo, no? Malalaman ninyo mga kaibigan. And kaya nga kanina doon sa isang GC, sinimulan ko na magtanong doon sa GC, no? Yung mga kaibigan natin na yung GC na yon, yun yung kauna-unahang GC ko, no?
na kung saan isinama nila ako nung pumasok ko dito sa political vlogging, no, mga kaibigan. And nag-umpisa na ako magtanong sa kanila ron. And sumagot naman, yung ilan sumagot. At alam nyo kasi meron pa mas malalim eh. Meron ako hinanap na sagot na mas malalim pa, na doon ko ibabase yung gagawing kondisyon. Pero anyway mga kaibigan, ipinagpapauna ko lang po sa inyo para wag kayo mabibigla kung halibawang dumating tayo sa point na kinakailangan na natin mag-desisyon. At least alam nyo na, ito pala yung sinasabi ni Sir Al. Diba? Ito pala yung binabanggit ni Sir Al na decision niya. Diba? Anyway mga kaibigan, bibigyan ko yan siguro ng isang araw na bukod na live, no, mga kaibigan, para ipaliwanag po kung ano yung decision na yon and why I come up with that decision, no, mga kaibigan. So, yun. Maraming salamat po sa inyo lahat. Please do like and share etong video natin, mga kaibigan, para sa ganun ay unang-una makatulong po sa algorithm nitong video and makatulong na rin po sa channel natin sa pagme-maintenance ng channel natin, mga kaibigan, at makapagpatuloy na makapaglingkod sa inyo gamit po itong ating maliit na channel. Okay? So maraming salamat, Nixon Mendoza, Ma'am Martel T, yung mga humabol. Maraming salamat and ingat po lagi. God bless.